Welcome back mga ka-TV. Ang video na tatalakayin natin ngayon ay ang chapter 13 ng Failure Frame. I became the strongest and annihilated everything with low-level spells. At kung bago ka lang sa channel ko ay huwag mahiyang mag-like, subscribe o follow at i-click ang notification bell para ma-notify ka sa susunod na video. Paalala, ang video na tatalakayin natin ngayon ay maaaring mag-iba mula sa ilalabas na anime. Hindi ko inaangkin ang mga drawing o anumang materyales na ipapakita. Ang layunin ko ay magpakita ng suporta at magbigay ng impormasyon tungkol dito. Ang lahat ng kredito ay nananatili sa mga orihinal na may-ari. Maraming salamat, si Memory at Mist, na alam ang paparating na labanan. Ay naghahanda para sa isang komprontasyon sa makapangyarihang Skeleton King, isang kalabang mas malakas kaysa sa mga nakaharap nila dati. Habang naghahanda sila, binalaan ni Mist si Memory tungkol sa paparating na panganib at tinukoy ang Skeleton King, na may liksi at paglaban sa mahika. Bago simulan ang laban, pinatitiyak ni Memory kay Mist na itatago niya ang kanyang tunay na pagkakakilanlan bilang Serasu Ashren. Ipinaliwanag niya ang kanyang kakayahang gumamit ng teknik na tinatawag na sleep, na tumutulong sa iba na magpahinga nang hindi pinakikialaman ang kanilang mga tungkulin. Ginamit niya ito sa kanya dahil sa kanyang mahinang kalusugan na ang layunin lamang ay tumulong. Si Mist, na umaasa sa mga kapangyarihan ng espiritu upang baguhin ang kanyang anyo at palakasin ang kanyang mga sandata, ay isiniwalat na siya ay nagdurusa sa insomnia dahil kailangan niyang ialay ang kanyang pagnanais na matulog sa mga espiritu. Habang tinatalakay nila ang kanilang mga kakayahan at bumubuo ng estratehiya, isiniwalat ni Memory ang kanyang tunay na pangalan, Tuka Memory, at tiniyak kay Mist na itatago niya ang kanyang pagkakakilanlan. Ang gawaing ito ng tiwala ay nagpapatibay sa kanilang pakikipagsamahan at pumayag silang magtulungan ng pantay. Binigyang diin ni Memory na hindi si Mist ang kanyang alipin kundi ang kanyang kapantay, karapat-dapat sa respeto at tiwala. Sa gitna ng kanilang paghahanda, ang Skeleton King ay papalapit ng papalapit. Pinag-isipan ni Memory na gamitin ang kanyang natatanging kakayahan upang maparalisa at malason ang Skeleton King, habang plano ni Mist na salakayin ang mga mahihinang bahagi nito gamit ang kanyang mga kakayahan mula sa espiritu. Sila ay nagtutulungan sa pagdidirekta ni Memory kay Mist na gamitin ang kapangyarihan ng mga espiritu upang mapataas ang kanyang kakayahan sa pagtuklas ng panganib at liksi na nagpapahintulot sa kanya na maiwasan ang mga atake ng Skeleton King. Sa gitna ng matinding labanan, matagumpay na naipataw ni Memory ang kanyang mga kakayahan upang pahinain ang Skeleton King. Nakatagpo sila ng isang misteryosong itlog sa gitna ng mga kalansay, na napagpasyahan ni Memory na dalhin. Nagtitiwala sa mga instinto ni Pigimaru tungkol sa kahalagahan nito. Matapos matagumpayan ang dungeon, nagkaroon ng pagkakataon sina Memory at Mist na magmuni-muni sa kanilang tagumpay. Binati ni Memory si Mist sa kanyang mga pagsisikap, na binabanggit na ang tunay na kredito ay para sa kanya. Gayunpaman, mapagpakumbabang inilalaan ni Mist ang kanilang tagumpay sa pamumuno ni Memory. Isiniwalat niya na inalok siya ng isang lugar upang manatili sa mansyon ng Marquis, ngunit tumanggi, mas pinipiling manatili kung saan siya maaaring magpahinga at maging siya mismo. Naiintindihan ni Memory ang pangangailangan ni Mist na magpahinga, kaya inayos niya para magkaroon siya ng pribadong silid sa lodge. Alam niyang kailangan ni Mist na bayaran ang presyo sa mga espiritu para sa paggamit ng kanyang kapangyarihan sa pagbabago at nais niyang tiyakin na mayroon siyang lugar upang magawa ito ng komportable. Lubos na naantig si Mist sa pag-iisip ni Memory, nagmuni-muni kung gaano siya kamaingat kumpara sa iba na madalas naakit sa kanyang kagandahan kaysa sa kanyang tunay na sarili. Naalala ni Mist ang kanyang nakaraan kasama si Himsama, na hinikayat siyang humanap ng taong maaari niyang pagkatiwalaan. Napansin ni Himsama ang pasanin na dulot ng kagandahan ni Mist at ninais niyang makita itong maging masaya at magtiwala sa isang tao. Ngayon, si Tuka Memory, nararamdaman niya ang isang katulad na tiwala at koneksyon. Sa kabila ng pagiging magkaibang tao, parehong ipinakita ni Himsama at Tuka Dono ang tunay na pag-aalaga at konsiderasyon sa kanya, na lubos na nagpaantig sa kanyang damdamin, at diyan nagtatapos ang chapter 13 ng Failure Frame. Muli kung bago ka lang sa channel ko ay huwag kalimutan mag-like at subscribe o follow para ma-notify ka sa susunod na video.